dapat patawan ng 50% tax ang lahat ng content creators, maliit man o malaki. Ang dali kasing kumita sa social media ngayon, isang upload lang, libo-libo agad ang kita. Kaya patas lang na mag-ambag din sila sa buwis, tulad ng ibang nagtatrabaho ng todo. Yeah, welcome to my channel, Share Your Story, Ronnie Harwell, and here we go, the 50% valued added tax for small and big content creator. Well, ito ba ito to? Hindi. Ito po yung nag-viral, no? Viral. Ngayon lang po natin ito na-upload. Po'y pinag-usapan. Nagkaroon po tayo ng comment ngayon sa mga video na ito. Well, it's real ba? O it's a lie? Or whatever? That 50% value added tax for small and big content creator. Kung mangyari ito, ano mangyari sa ating mga content creator dito sa Pilipinas? 50%. If our earnings every month is only $100, so ang mapupunta sa atin is only 50% or $50. Ay. Ano bang nangyari dyan? Well, bago po tayo mag-judge, ay ating po pakinggan itong mga may katotohanan ba ito? Wala. Ito po ay magandang pag-uusapan natin ngayon. Dahil simple pag ganito pong 50% valued added tax, ay nako, sigurado wala na siguro magtatrabaho nito. Imagine na 50% valued added tax, aanin natin yan. Kahit nga dito, hirap po tayo, nagbabayad po tayo ng bill, internet, nagpapaload tayo para magkaroon ng data, lamang na tayo po ay magkapag-vlog. Nakaw, ang hirap talaga sa buhay ng ganito. Pag ganitong mangyayari. Pero wag po tayo mag-judge, ha. Pakinggan natin kung ito'y totoo o hindi. Pero kung tayo sumasubaybay po ay nabubuking na po ang mga ganitong sitwasyon. But I hope we'll recognize at ating pong bigyan po ng pag-uusap ngayon ito na wag po tayong mag-alarma sa 50% value added tax for small and big content creator, because sa video na ito, kung hindi nyo pa nalaman, ito po ngayon ay ating pong pakinggan at panoorin ang pagsalaysay dito sa 50% valued added tax for small and big content creator. Hindi po galing ito sa akin, kundi galing din po sa ating Senator Vicente Sotto. Kung paano po, sabi doon, napanood nating video. Well, halata namang AI, di ba? Well, sige. Ganun po talaga, no? Para lang magkaroon ng maraming views talaga. Ganun po talaga, no? Sa mga Facebook ngayon. Ay, nako. Kaya ingat po tayo, no? At bago po mag-judge ay tipo, panoorin para maliwanag ang sitwasyon ng ating pamumuhay dito bilang content creator. Okay? Para lang to sa mga Filipinos. Okay? Sige. Well, ating po pakinggan. Ano tawag doon? May directed mayroong propaganda talaga against the Senate, against myself. Sinapansin namin mula September 8, pagdating ng mga Thursday, Friday, Saturday, may mga fake news against me, against Senator Lacson, against Senator Solim. Tapos pagdating ng Lunes, meron daw coup. Every weekend. So, ang tawag dito, stage play to. That's a word for that. Tingin niyo may concerted effort? Yun. That is the best word. I think there is a concerted effort by some quarters. Bakit, sir? Anong goal? Anong goal po ng efforts na yun? Siguro, walang makita sa amin. Bumaba na lang ng invento. To discredit the Senate, gano'n? First, to discredit us. Is may evidence sa likod ito? Nakakita niyo possible? Well, your guess is as good as mine. I don't know. Sir,
Sabi ko nga, sa kanila, pagkakasal ko na lang sila. Pero sa mga kababayan natin, basta masama ang balita, huwag maniniwala. Sir, sorry, any bill on tax measure do you have? Any bill on tax None. measure? None whatsoever. Bakit po Me kaya? personally, and even the Senate itself, wala akong naalala may nag-file eh. Na any new tax measure, wala. Mas magandang pa, kung ako magpapile, bawas tax. Sir, is Yan po ang sinabi ang pininto ni Senator Soto sa atin. Ay, none. Wala pala siyang ginawang batas eh. Kaya ako, supposed to be nung narinig ko noon, no, nakarang buwan, na sinabi ito, nag-post, nagkalat sa Facebook. Ay nako, pati ako nag-alarma. Hinanap ko itong kasi content ko. Hinanap ko itong sinasabing 50 valued added tax, no, for small and big content creator. Kaya ako nag-alala din. Halos na nga, magtatatlong buwan na walang tayong sahod. Kaya sinisipagan natin ngayon para makasahod tayo next month. Biruin nyo, ang hirap talaga. Magpupuyat kayo ito, magre-reply ka, suportaran mo yung mga kasamahan mo sa mga content creator kasi hindi naman po tayo tulad na talagang nagva-viral, di ba? Para lang po tayo magiging active lang po talaga kay YT. Kaya po ay nako. Buti na lang hindi totoo, pero kung totoo, lagot talaga, no? Lagot tayo. Wala tayong magawa sa mga basta nakaupo na po sa ganyang mga politics, no, sa posisyon. Kaya at least hindi totoo yung 50% valued added tax for small and big content creator. So parang nung nabasa ko ito, nung nakinig ko, nung lumabas na ito pala ay fake, ay hindi pala, wala palang katotohanan. At yung EI, halata namang EI po, di ba? Halatang EI, pakinggan natin ulit to. Pakinggan natin siya. Dapat patawan ng 50% tax Yan. ang lahat ng content creators, maliit man o malaki. Ang dali kasing kumita sa social media ngayon, isang upload lang, libo-libo agad ang kita. Kaya patas lang na mag-ambag din sila sa buwis, tulad ng ibang nagtatrabaho ng todo. Dapat patawan ng 50% Yung tax ang bawat bigkas niya, naman makikita mo naman sa bibig niya parang EI talaga eh. Ulitin natin dapat patawan ng 50% tax ang lahat ng content creators, maliit man o malaki. Ang dali kasing kumita sa social media ngayon, isang upload lang, libo-libo agad ang kita. Kaya patas lang na mag-ambag din sila sa buwis, tulad ng ibang nagtatrabaho ng todo. Ang galing ng gumawa, no? Ang galing talaga ng gumawa. Dapat patawan ng 50%. Ang galing ng gumawa nito, no, ng video. Actually, the CI, that's only 13 o 12 seconds lang yan. Kaya ito po nagkalat sa ito yung nakita ko. So, napakahirap po kasi na talagang ganyan po talaga, no. Kasi ang problema naman kasi sa mga content creator ay magpo-post sa Facebook, okay, sa YT para lang po ay magka-viral. Hirap po talaga, no? Para lang makita. Actually, napakahirap po talaga ng earnings sa atin dito sa YT. Napakahirap. At alam nyo, pero although may mga strategy naman yan para paano tayo magkaroon ng malaking earnings. Kailangan mo na talaga mag-invest dito sa YT. Mag-invest ka ng maraming gadgets or laptop or computer. Siyempre gagastos ka din ng internet mo, wifi mo, saka data. Ganun po talaga. Para lang maka-earnings ka po. Pero ganun po talaga. Wala tayong magawa. That's it's very important po talaga na maunawaan natin how we could learn about the situation, kung paano po tayo mag-work dito sa being a content creator. Ito naman ay simple discarding nila ito para dumaming ang kanilang views. Excuse me. Ganun po talaga, no? But anyway, at least it's not true. Walang katotohanan na katulad po sinabi dito ni Senator Tito Soto sa kanyang ano tawag doon? sinabi dyan na none. Wala pong
wala pong pinataw na batas patungkol sa 50% valued added tax for small and big content creator. Ano lang yan? Pag ito, para na lang naman sa ano yun. Si posible, sinisiraan din sila. Anyway, ganun po talaga sa politika. Paala kayo dyan. Basta, wag lang kayo magtaas ng 50% valued added tax. Kawawa naman kami na mga creator. Anyway, hanggang dito na lang po. At maraming salamat po sa patuloy na suporta sa aking channel. At wag po kayong magsawa. Okay? At ako hindi rin po magsasawa. Na minsan po hindi ko pa yung mapuntahan. Pero I tried all my best na kayo suportaran. Okay? At mayroon pong din tayong mga live stream ngayon na ginagawa. Kasi gusto ni YT ay magtutok po tayo sa ating magkaroon po tayo ng live stream din para sa watch hours natin. Para wag po tayo mag-decline. Nakakaproblema kasing system ng ng YT. So anyway, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and click the notification bell. And don't forget to like and comment the comment section. And we will support each other. Thank you everyone. May the Lord bless you all. See you the next video po. Bago ko matapos ito, okay? Hindi po totoo na mayroong 50% valued added tax for small and big content creator. Mabuhay po tayong lahat mga content creator. Bye-bye. See you the next video.